dalawang bagay lang daw ang pwedeng ikamatay ng tao ngayon. Una, ikamamatay mo ang sobrang init, at totoo namang napakainit. Ikalawa, ikamamatay mo ang pag dumating yung bills ng kuryente mo, aircon mo. Wala po sa kalingkingan pagdating sa tinuturo sa Bible. Kung dito pa lang sa lupa na ito, suko na tayo sa init na, how much more intindihin natin yung kabilang buhay, yung impyerno na may uod at apoy na hindi namamatay. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kapakain tayo ng ating mga alaga. Magbabahagi po ako ng konting kaalaman gabay sa ating pang-araw-araw na buhay na napakahalaga. Gusto kong maintindihan po ninyo. Nakita ko po yung post nung isang kakilala ko sa Facebook, nakalagay, dalawang bagay lang daw ang pwedeng ikamatay ng tao ngayon. Una, ikamamatay mo ang sobrang init, at totoo namang napakainit. Ikalawa, ikamamatay mo ang pag dumating yung bills ng kuryente mo, aircon mo. Kaya mamili lang daw kayo sa dalawa. Sabi nung kakilala ko, di bali na daw mamatay ako sa bills ng kuryente, at least namatay daw naka-aircon. Anyway, ito pong init na ito ay wala po sa kalingkingan pagdating sa tinuturo sa Bible. Talakayin ko sa inyo the reality of hell. Kunin nyo lang po yung mga talata. Mark chapter 9, 44, 46, 48. Nakalagay doon na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Mark 9, 44, 46, 48. Pag inulit po ng 3 beses sa talata na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, seryoso po ang Panginoon. Kung dito pa lang sa lupa na ito, suko na tayo sa init na 36 degrees ang weather heat index natin at pwede pang tumaas. Ako ramdam ko, grabe po ang init. Talagang hindi mo kakayanin. How much more intindihin natin yung kabilang buhay, yung impyerno na may uod at apoy na hindi namamatay. Ngayon kung ayaw nyo ng impyerno, hindi kayo naniniwala, di yung dagat-dagatang apoy na lang na sinabi sa Revelation chapter 20, 14 and 15 at saka Revelation 21 verse 8. Binanggit po sa 3 talata na yan yung dagat-dagatang apoy. Actually, itong impyerno ayon sa Matthew 5:41 ay inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Hindi talaga para sa atin yan, pero kaya pupunta ang tao doon kasi iyon ay resulta ng pagiging makasalanan nating lahat. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. Diyan po papasok ang pag-ibig ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw ay pumuntang impyerno. Ayaw niya, kaya papasok yung pag-ibig niya, kaya siya nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo. Mga minamahal, mga kaibigan, may solusyon ng impyerno. Uulitin ko, yun ay apoy. Yun ay lugar na may apoy at uod na hindi namamatay. Pero may solusyon para hindi ka mapunta ron. Manalig ka sa Panginoong Hesus ng totohanan, magsisi ka ng iyong kasalanan. Yun lang po. Pero kaya pupunta ang tao doon, kasi ayaw nila sa Panginoon, ayaw nilang manalig, ayaw nilang maniwala. Pero ang chance natin habang buhay tayo ngayon, kung sasabihin mo ngayon na mapanood mo ang video na to, tapos sasabihin mo, kalokohan yan. Sige, palagay na natin kalokohan. Nung namatay tayo, wala pala. So, tabla-tabla lang. Napagod ako kapapangaral. Tabla lang tayo, wala pala. Paano kung meron? Safety ang sarili ko, nanalig ako. Lahat ng mga nananalig, binibigyan ng Panginoon ng buhay na wala hanggang sa langit. Ikaw na hindi naniwala, doon ka sa apoy at uod na hindi namamatay sa impyerno. So, bago tayo magsisi sa huli, pagka nagsisi ka sa kabilang buhay, huli na. Ngayon ang panahon na dapat manalig ka sa Panginoon at magsisi ng ating mga kasalanan. Kung nagre-reklamo ka na sa init na to sa lupa at hindi mo na matanggap at hirap na hirap kang huminga, hindi ka makakilos, ay nako, how much more sa kabilang buhay, dahil iyon for eternity yun. Kaya mamili ka, mga minamahal.
Langit o impyerno, ngayon ang pagdedesisyon. Pananalig sa Panginoong Hesus at pagsisisi ng taos-puso sa ating mga kasalanan. Ngayon kung nakikinig kayo at mananampalataya na kayo, tulungan nyo po ako na i-share ito sapagkat ito'y nasa salita ng Diyos. Hindi naman ako kumakathang isip lang na nagsishare sa inyo ng kung ano-ano. Sinabi ko na yung mga talata, buksan nyo, kayo na magbasa. So at least sa video na ito, nababalaan ko kayo kung hanggang saan makakarating ang video na to na makakapanood dito o kaya i-share po ninyo. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayo mapahamak. Pero kapag ka napahamak ka, pinili mo na hindi na kasalanan ng Diyos. So ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.